Magandang araw, magandang harvest. Ito yung solar charge station na ginawa natin dati. Naisipan ko lang lagyan siya na isa pang buck converter para sa router. Kasi bali set up natin siya ngayon. Medyo may kaliitan yung board natin kaya need kong i-transfer itong buck converter na may 4 na port. Lalagay ko dito sa baba. So, let's go. Tanggalin na natin. Naisip ko lang kasi na nakapag-charge tayo ng cellphone pero wala naman tayong wifi. So, ang ganda, lagyan natin siya ng power para at least kahit na walang kuryente, meron pa rin tayong signal ng ating router. Kaya ayan, isasama natin siya ngayon sa connection ng ating solar power station or solar charging station natin. Bale, mix na sila ngayon. Charging station at power station para sa ating Wi-Fi router. Kung makikita nyo, tamang-tama lang yung space niya doon sa taas. Maliit lang kasi yung board natin, kaya pinagkasya lang natin sila dyan. Andito yung positive sa taas, then negative doon sa baba. Andun yung nasa left ay yung input, then yung papunta sa right natin ay yung output ng voltage. So, i-screw muna natin siya para hindi siya magalaw habang isina-set up natin. Need natin ng additional wire para dito. I-connect natin doon pa rin sa load side para control pa rin natin siya. Kaya naman siya ng load side ng ating solar charge controller. At isa pang male DC connector, DC plug. Sobrang dali lang ng setup na to, kaya kahit kayo ay kakayanin yung gumawa ng sarili ninyo. Itong gamit kong battery, yung pa rin, yung dating battery, yung pinagpalitan natin ng battery sa lumang motor. At pwede rin naman kayong gumamit ng bago or mas mataas na AH. Ito ay 3.5 AH lang. Para at least kung medyo mas mataas na AH, kunwari mga 15 or 25 AH, kayang-kaya na yun sa magdamag. I-charge mo sa umaga, dire-diretso, kahit na habang ginagamit nyo. Tapos magdamag kahit sa gabi, magagamit nyo pa rin siya. Kasi naka 12 volts lang tayo na setup. Try natin yan na i-connect na yung supply para dito sa input ng ating DC buck converter. Then kung iisipin nyo, bakit ko pa kailangan gumamit ng DC buck converter, na kung tutuusin ay 12 volts lang din naman yung router natin. Ganito kasi yun. Yung battery natin kapag nag-charge, so hindi stable yung kanyang DC voltage. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, lalo na kapag nag-discharge or nag-charge ang ating battery. Kaya need natin ng stable na voltage para hindi masira yung ating unit. And kung makikita nyo, pinagsama ko lang yung connection ng ating dalawang device. Dito ko lang siya ulit kinonect sa ating load side ng solar charge controller. Pwede rin nyo rin naman siyang i-connecta direkta sa battery kung gusto nyo. Pwede nyo rin lagyan ng switches para kung gusto nyo i-on or off yung
setup, pwede. Napakalaking bagay kasi nitong solar setup na to, lalo na kapag walang kuryente, at syempre kailangan natin ng cellphone at internet. Then wala tayong power source, so ito yung magagamit natin. Makikita nyo meron ng supply yung ating DC buck converter. Check natin yung voltage. 12. Nagtataas baba siya kasi nakakonekta yung solar panel natin, tapos fully charged na yung battery. Disconnect ko muna yung solar panel, then tsaka tayo mag-a-adjust. Kung makikita nyo dyan sa pinaka LCD nya, yung voltage na yun ay voltage ng ating battery. Tapos yung sa output, yun yung i-adjust natin sa ating multimeter. Importante na meron kayong multimeter kasi kung wala, hindi nyo siya mai-adjust sa tamang voltahe na kailangan natin. Merong maliit na screw dyan sa may itaas na kailangan pihitin para mai-adjust natin yung kanyang voltage. So yung kailangan ko ay 12.02 na voltage, kagaya ng sa power ng ating router. Yun kasi yung voltage niya, DC voltage niya nung i-check ko. So gagayahin din natin kung ano yung output niya. Kung makikita nyo, nag-a-adjust na yung voltage. Medyo sensitive lang yung pagpihit, kaya dapat dahan-dahan lang. So, makita nyo hindi nag-iba yung voltage dun sa screen kasi yun yung voltage ng battery. Tingnan nyo mabuti, oh, sa ating screen. Papakita ko sa inyo. At iko-connecta natin ngayon yung ating router. Kukunin ko lang saglit. So, ito yung aming gamit dito. Medyo maliwanag, hindi masyadong makita yung LED light niya. Pero meron na siyang power. Yan dito, meron na siyang ilaw. So, nag-check ko siya, gumagana na siya. So, it means successful yung ating ginawa. Hindi lang masyadong kita yung pinaka-ilaw, kaya ilapit natin. Yan, may ilaw na yung kanyang LED light. Yan, mga indicator light. Nakailaw na siya. So, it means gumagana na ang ating router. Ibalik natin yung connection para sa ating buck converter, para sa ating mga charger. Yan, nakailaw na rin siya. So, ganun lang siyang dali, di ba? Tamang-tama itong gamitin pagka nag-brown out. Kahit na hindi brown out, everyday usage, tamang-tama to. Tipid tayo sa kuryente. Kasi meron tayong solar panel. Yung solar panel na ginamit ko dito ay 30 watts lang. At naka mail plug na rin siya ng DC. Yun lamang po. Salamat ulit.